So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, o kita mo kahit si Commodore J. Tariela, abay hindi na din po nagpaawat, mayroon din pong banat kay Vice President and Deputy Secretary na si Sara Duterte. So ngayon nga po guys, ako sa aking palagay lang naman, 'di ba kapag ikaw ay elected official, if you are a public servant, lalo pat pangalawa ka sa pinakamataas na opisyales ng bansang Pilipinas, Vice President ka, sumunod ka sa ating presidente. Masakit naman talaga guys na yung mga important issue, yung concern ng ating bayan, ini-skip lang nila. Kumbaga pumipili lang sila ng specific na issue na pagko-komentuhan nila. Yun po guys yung masakit dito kasi pagdating kay Kibuloy, ang bilis ng response nila. Pero pagdating sa issue ng Pogo, no comment. Pagdating sa issue ng AJK, no comment. Pagdating sa issue na ito yung pinakamahalaga guys, yung West Philippine Sea, abay hindi man lang po nila ma-recognize. Hindi man lang nila ma-recognize yung effort, yung hard work, and yung sacrifices ng ating military forces para po sa pakikipaglaban nila sa ating inang bayan na hindi po maangkin, hindi po makuha. Buwis buhay na nga yung military forces natin doon sa West Philippine Sea, and still ini-skip lang nila, no comment sila. Pero pagdating dito kay Kibuloy na in the first place hindi naman din gawain ng OVP ang pagkokomento at mag-ala-abogado dito kay Kibuloy, abay bakit ganon? 'Di ba? So ngayon hindi na din nakatiis itong si Commodore J. Tariela at napakomment na din siya. Although hindi niya binanggit ang pangalan, pero makikita naman talaga natin guys kung sino yung tinutukoy niya sa kanyang Twitter post, X post. So ngayon basahin natin. Sabi dito, They never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out the medical evacuation in Ayungin Shoal. And kung matatandaan din ninyo guys, yung recent issue nung nakaraang buwan lang guys, yung pagnakaw ng Chinese Coast Guard sa mga food supply nga po ng ating military forces doon po sa West Philippine Sea. 'Di ba inagaw kasi ang inaakala ng mga Chinese, yung laman po nun is yung mga pangkumpuni dito nga po sa ating nabubulok na nga raten na BRP Sierra Madre. Kasi kung hindi naman dahil sa secret deal agreement na yan, hindi naman tayo ganyan nahaharasin Ang problema kasi dito guys, kung matatandaan din ninyo, nang dahil sa secret deal na yan, naging aggressive masyado itong mga Chekwa na to the point na kahit pagkain lang naman ang dinadala natin dyan, inaakala nila na kinukumpuni natin ang BRP Sierra Madre natin na in the first place, ano din naman ang pakialam nila kung kumpunihin natin yun. Yung lugar na yun within 200 nautical miles, atin po yun, nakalagay po yun, may titulo tayo, nasa arbitral ruling po yun. Yun nga guys yung hindi ko mag-gets na bakit kailangan pabulukin ang ating BRP Sierra Madre doon. Pag nabulok, pag lumubog, bigla-bigla nyo nang aagawin ang sarili na, ang bayan namin, ang lugar namin, ang teritoryo namin. So anyway, yun na nga po guys, 'di ba? Despite na may mga nangyaring hindi maganda doon sa West Philippine Sea, yung inaapi tayo, binubuli tayo, sinasagad na nga po ang pasensya natin, maximum tolerance nga po ang ginawa ng ating military forces doon na anytime kung pwede silang magpaputo kasi insulto yun Pero hindi po ginawa ng military forces natin. And yet, wala ka pa ding comment. Pero pagdating dito kay Kibuloy, ang bilis ng response mo. Na to the point na sinasabi mo na dapat maging mapayapa tayo, mahinahon, demokrasya, hustisya. Like, nanggagago ka ba? Hindi ko talaga guys maramdaman na meron tayong vice president. Hindi ko po talaga maramdaman yun. Anyway, pagpatuloy natin.
However, when the mansion of the fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statement and even criticized the police effort to arrest him. I find such reaction paradoxical, and it makes one question where their loyalty and interest really lie. Yan nga din po yung tanong ko. Nasaan yung interest nyo? Sa taong bayan ba? Or sa mga nasasakupan lang ninyo? Politika, personal interest ba to? Or hindi ko magets kung nasaan yung interest nila, nasaan yung pagmamahal nila, nasaan yung loyalty nila. Sa ating bayan ba? Or dahil meron talaga silang mga hidden agenda? Diba? So, talaga nga naman kahit sino, ako agree ako sa sinabi ni, ni Jay Tariela, sinusuportahan ko. Kasi, totoo naman guys. Diba? Ang laki ng issue sa Pogo. Ang laki din ng issue sa West Philippine Sea. Ang laki din ng issue sa AJK. Tahimik. Diba? Nakakabingi yung kanilang katahimikan. Pero yung the way na magsasalita sila sa issue ni Kibuloy, guys, talagang nakikita ko na malaki pong kabulshitan. So ngayon, nung pinanood ko yung interview ni Coach Jarrett kay Jay Tariela, actually maganda yung punto niya. Ganun pa din naman, pero mayroon din siyang inaddress na concern. Na kasi di ba madami din na nagsasabi na, Mima, hindi naman chief architect itong si chief of the foreign architect itong si vice president. So, hindi niya mandato na mag-comment sa issue ng West Philippines dahil hindi naman siya yung pangulo. Bakit si Vice President Leni Robredo noon nagko-comment kahit hindi naman siya ang Chief of Architect ng bansang Pilipinas, nagko-comment sa national issues, 'di ba? International issues, nagko-comment siya. Bakit itong VP natin ngayon? Hindi. At kung sasabihin naman nila na yun na nga yung punto, kasi hindi naman trabaho ni Inday na magkomento dito sa issue sa West Philippine Sea. Kung ganyan lang din naman yung punto nyo, yung punto din namin, hindi din naman ata trabaho ng OVP na ipagtanggol ang isang sex offender, ang child abuse, may kaso ng child abuse, human trafficker, human rights violator, money launderer na tao, hindi naman ata trabaho or gampanin ng Office of the Vice President na magkomento, i-defend itong si Kibuloy, and yet, bakit nila dinidefend? So, ganun lang din yun, guys. Kung yun yung punto nyo, na hindi naman siya yung chief architect, kaya wala siyang karapatang mag-comment doon, yung punto din namin, hindi din naman siya lawyer at trabaho ng OVP, yung pagdidefend kay Kibuloy, and bakit niya dinidefend? Diba, bakit may pa-comment pa siya? So, ngayon, panoodin natin itong patama ni Jay Tariela. Kudos, Coach Jarrett. Hingin ko muna tong video mo. Anyway, imagine it's a medical evacuation ng isang AFP personnel na nangangailangan ng mabilisang atensyon medical. Kung kaya't ang Coast Guard, nagpadala nga ng high-speed response boat, and then eventually, hinarang-harang tayong dalawang China Coast Guard, dalawang speedboat nila, dalawang rubber boat nila. Para sa atin, that's very inhumane. No? Alam nga natin sa mga panahon ng conflict or even in times of war, kapag may mga medical attention na kailangan ng mga tao, pinapayagan, kumbaga, it's a safe passage. And yet tayo, na itawag naman natin sa Chinese Coast Guard ito, sinabihan natin silang intensyon natin, na merong sakit yung dala-dala nating tao, and then we're still subjected with such harassment. Kaya ang tawag ko dito, barbaric ito and inhumane. Ngayon, noong nakaraang 2 araw, etong ginawang operation naman ng Philippine National Police, kung saan pinadala nila ng maraming police, at meron ng helicopter na nagmo-monitor sa ibabaw to check kung magtatakas na naman. No? Etong si Pastor Kibuloy, sa dami niya ng mga kasong kinakaharap. Biglang may mga politiko, no? Even without naming names, no? Na nagbigay ng kanilang mga pahayag na it's an overkill,
Yan guys, hindi niya pinangalanan no, pero mapapansin nyo naman kung sino yung tinutukoy niya. Na may mga politician na tahimik sa issue katulad ng West Philippine Sea, pero ang ingay sa issue ni Kibuloy and sinasabi na overkill daw. Which is yung overkill dito yung ginagawang panggagancho ng China. Yun yung overkill dun. Isa pa din yung overkill, yung AJK ni Digong, overkill din yun. Diba? Yung kay Apolinario sa Kapa, overkill din yun. Ang double standard nila na magne-name sila ng overkill yung ginagawa kay Pastor Kibuloy na in the first place, complete po yung papel na dala ng ating PNP SAF doon. Dinaan po sila sa due process, walang breaching na nangyari doon, and yet sinasabi nila na overkill yung nangyari. Paano nyo nasabi na overkill? Yung nangharas po, yung KOJC kulto, aggressive po sila. Na in the first place, pwede naman putukan ng military forces, ng PNP SAF yung mga hayop na yun, pero hindi nila ginawa kasi dinaan nila sa due process. Para nang sabihin ninyo na, ay kahit ganito pala yung administrasyon, meron din palang proseso, rule of law. Kaso hindi nagpa-victim kayo, yan yung ginawa ninyo. Right? Anyway, tuloy. Na hindi makatao, ito ay hindi na ayon sa demokratikong pamamaraan, hindi makatao. So ngayon, nagtatanong tuloy ako ngayon, Coach Jared, etong mga ganitong statements at pahayag ba, sino ba talaga ang sinusuportahan nila? Ang Pilipino, ang ating kasundaluhan, ang ating Coast Guard na nagbibis ng buhay para panatilihin ang posisyon natin sa West Philippine Sea? Or etong si Pastor Kibuloy na nahaharap sa napakaraming kaso to include child abuse and sexual harassment, no? Na mga kaso. And yet, may mga pahayag na ganito. Pero pagdating sa medical evacuation natin, na we were subjected to barbaric operation of the Chinese Coast Guard, wala naman silang ginawang pahayag. No? Tama. So, kaya nga ang tanong ko na lang, saan ba talaga ang loyalty at ang interest ng mga tao na to na nagsalita para kay Pastor Kibuloy pero hindi sila willing magsalita at tindigan ang West Philippine Sea? Pinangalan sana kung hindi na lang sila nagko-comment sa lahat ng bagay. Actually, yan nga yung tanong ko. Kung irrelevant yan sa mga posisyon nila ngayon, bakit pag si Pastor Kibuloy ang aarestuhin, may kinalaman ng opisina ba nila dyan? Dahil tropa-tropa sila before? Pag ang tropa nila ang aarestuhin, they will care more. Pero pag usapin ng West Philippine Sea at ang mga kasundaluhan natin at ang Coast Guard natin ang hinaharas, wala silang pakialam. Ganun ba yun? Diba? Kuha nyo yung punto ni Jay Tariela. Nagigets nyo? Na sinasabi na kung irrelevant naman pala yung issue ng West Philippine Sea sa OVP, ganun din naman. Irrelevant din naman yung issue ni Kibuloy sa OVP. And yet, meron silang mga comments. So ngayon nga po guys, ito yung isa din sa pinakamasakit sa akin. Kasi itong si Sara Duterte, 'di ba, kung matatandaan ninyo, every celebration po ng China, mapa-founding anniversary man 'yan or Chinese New Year, nag-e-effort, nagmamandarin, nagsasalita pa nga ng Feng Shui Shong Shaila. 'Di ba, gumaganon pa siya, nag-e-effort siya. Pero yung pag-effort sa pagkomento sa issue ng West Philippine Sea na kung saan tayo yung agrabyado dito, tahimik ka, asan yung interest mo, asan yung utak mo? 'Di ba? May VP ba kami? May VP ba kami? Parang wala Nakakainis talaga guys, na nakakainsulto. So, yung sinabi ngayon ni Jay Tariela, 100% support po ako. Talagang malaman din to guys although hindi niya pinangalanan, pero alam na natin kung sino yung tinutukoy niya dito. Anyway, yan po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.